Ay, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Ano ang tatlong dapat gawin para magtiwala sa iyo ang isang babae? Pakinggan nyo to mga boys ha, para may idea kayo kung ano ba ang dapat gawin ninyo para maging good boy at higit sa lahat, syempre, ibibigay ni Mrs. or ang jowa ninyo ang tiwala sa inyo. Ang una natin mga kasawi is, huwag maging palakaibigan kahit kaninong babae. May mga kalalakihan kasi kahit na taken na, ayan, kahit may asawa na, ay ayan, magaling makipagkaibigan. Yung bang tipo na nag-post yung kanyang kaibigan, nag-heart pa yan, ayan. Yung tipo pa na nagko-comment, ay ang ganda-ganda mo, ang sexy mo naman. Yung mga tipong ganun or kaya tuduriak kapag ka nagpo-post ang kaibigan, 'di ba? Sino ba naman yung babae na hindi magsiselos? O, 'di ba? Sino ba naman yung babae na hindi maiinis sa'yo kapag once na nakita ka niya na nagre-react ka sa bawat post ng kaibigan mo? Yung bang nag-entertain ka, yung tinatanong ka, aba sagot ka naman ng sagot, 'di ba? Kahit sino ay hindi magtitiwala sa'yo kapag ganito yung inuugali at gagawin ninyo. Kasi syempre, yung magkasama na nga kayo, nagagawa mo pang ganito, 'di ba? What if pa kaya kung kayo ay hindi na magkasama or magkalayo na kayong dalawa, 'di ba? Syempre isipin niya na meron kang nakakausap pa rin na mga kababaihan. Yung bang papol lagi sa mga kababaihan, yung tipo na akala mo single pero taken naman, 'di ba? Yung mga tipong ganun, dapat wag na wag yung mga gawin yun, guys, ha? Kasi napaka-importante na dapat sinisecured nyo ang damdamin ng inyong mga asawa or jowa para katapano ay hindi sila nag-iisip ng masama sa inyo. Pakinggan nyo yan. Ayan lang po yung ating una na dapat gawin. Ang pangalawa mga kasawi is, ipaalam mo ang mga nakakausap mo sa kanya. Napaka-importante na kapag gawan sa tinanong ka na inyong jowa, Han, sino pala yung kausap mo kanina? Or Han, sino ba yung nakakasama mo kanina? Or Han, ano ba yung ginawa mo kanina sa trabaho mo? Napaka-importante mo na dapat nag-open ka. Kahit hindi mo itanong, kahit hindi niya itanong sa'yo kung sino yung mga taong yun na nakakasama mo, nakakausap mo, nakaka-video call mo, dapat ikaw na mismo yung mag-open sa kanya na, Han, ganito, ganyan, kasama ko si ganito, kasama ko si ganyan, bumili kami ng ganito kasi inutusan kami ng boss ko, ganito, ganyan. Tapos syempre, ganito, umuwi na kami, ganito, ganyan, ganyan. Dapat napaka-importante yun na pinapaalam ninyo sa inyong mga jowa para naman hindi sila maghinala sa inyo. Kasi kapag once hindi nyo pinaalam yan, tapos merong nakakita sa inyo, kahit ultimo bumili lang kayo sa tindahan, kung saan man yan, 'di ba? Sabihin na, uy, alam mo ba si ano, nakita ko yung jowa mo. Uy, alam mo may kasama siyang ibang babae. Syempre, sinong girlfriend ninyo yung hindi mapapaisip kapag once na hindi sila nagiging aware kung sino yung at ano yung ginawa mo at sino yung nakasama mo nung bumili ka, 'di ba? Kahit sinong babae, syempre kahit anong explain mo sa kanya ay hindi na yan maniniwala dahil naunahan na ng selos, naunahan na ng maruming isip dahil hindi mo nga sinabi sa kanya, 'di ba? So ibig sabihin nun, rayo talaga, gulo yan dahil magtatampo, magsiselos at magagalit sa'yo ng bongga ang iyong jowa kapag once na meron siyang nalaman na hindi mo pinaalam sa kanya. Lagi niyong tatandaan yan sa mga kalalakihan, ha? Dapat be careful at higit sa lahat dapat pinapaalam nyo para aware na aware ang mga jowa ninyo kung sino yung mga nakakasama nyo sa bawat lakad ninyo, mga kasawi. Ayan lang po yung ating pangalawa na dapat gawin. Ang pangatlo mga kasawi, napaka-importante ito, is secured ang damdamin nila. Tatandaan nyo yan, ha? For example, may pinagsiselosan sila na babae. Tapos ito yung nakasama mo. Siyempre ikaw dapat, instead na maiinis ka sa pagtatanong at pagtatanong niya, dapat sabihin mo, ay Han, kasama ko si ganito. Kasi nga, inutusan ako ng boss ko na ito yung kasama ko dahil may gagawin kami, may bibilhin kami. Kaya huwag ka magselos kasi nga, ikaw lang yung babae sa buhay ko. Ikaw lang yung pinakamamahal ko. Or kung gusto mo naman, sumama ka sa akin dahil ipapaalam ko sa boss ko na pwede kitang isama. Yung bang itipo mo, secured mo yung utak niya, yung puso niya na talagang siya lang sa buhay mo, na siya lang yung mahal mo para kahit
kahit saan ka pumunta, nakasama mo yung pinagsisilosan niya ay hindi siya mag-iisip sa'yo ng masama at hindi siya magsiselos ng sobra-sobra. Alam niyo ba mga kababaihan, kapag hindi niyo sinecured ang kanilang utak, at nararamdaman nila mga kasawi, naku po, sabi ko sa inyo, hanggang matulog, hanggang kinabukasan, hindi titigil yan na magtatanong, na magtatanong, na magtatanong sa inyo kung ano ang ginawa nyo at nag-enjoy ka ba, tatanungin pa yan, ano, kinilig ka ba, nakasama mo siya, yung mga tanungan na ganyan, nako, sabi ko sa inyo, kapag hindi nyo sinecure yung damdamin ng jowa ninyo, tiyak na talagang 100% masahol talaga na marami kang i-explain sa kanya ng bonggang-bongga kapag hindi mo na secured yung damdamin niya bago ka umalis. Tatandaan yan ha. Ayun lang po yung ating pangatlo na dapat gawin. At syempre hindi mawawala yung ang advice sa topic nito. Lagi niyo tatandaan sa mga kalalakihan. Kaya kapag once na kayo ay ganito yung inuugali yung tatlo, alam niyo napakasaya bilang babae na ibibigay sa inyo yung 100% na tiwala. Kaya dapat wag na wag niyo sisirain kapag once na bibigay ito sa inyo. Kasi syempre, minsan lang na may bibigay ang tiwala, dapat ay iniingatan. Kasi pag ito ay nasira, hindi na mabubuo pa at hindi na rin ito mababalik pa mga kasawi at mayroon na itong sugat at may lamat na mga kasawi. Ayun lang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin, sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede kayong mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.